Ang #1 tabloid. #1 tabloid. Di lang radyo. TV na. TV na. Ito ang Abante Teletabloid. Teletabloid. Armado sa impormasyon at balitaktakan. Maanghang na banat sa mga tiwaling opisyal ng bayan. Matalas sa obserbasyon, reaksyon at opinyon. Kasama ang inyong bagong kasalo sa radyo, David Oro. Kilos na at gawin ang tama kung ayaw mong tamaan at mapuruhan sa Bardagulan sa radyo. David Oro, Bardagulan sa radyo. Bardagulan sa radyo. Kahapon, mayroon pong lumabas na balita. Open letter po ito para ho dyan sa government officials ng lungsod ng Quezon. Particular nga po dito para kay Mayor Joy Belmonte. Mga maliliit po ito na mga manggagawa dyan sa Quezon City Hall. Naglabas po sila ng open letter, kahilingan, karaingan kay Mayor Joy Belmonte. Meron mo kasi dyan na mga maliliit na mga manggagawa na sinasabing matagal na, no? Nasa 10, 20 o kaya 30 years na hindi pa po nare-regular. Nasa contract of service status pa lamang o kaya naman ay job order. Kahit po naging mga eligible o mayroon na pong mga sapat na karanasan, mukhang may problema nga dito, ano? O kaya minarapat po natin ngayon na makausap ang isa ho sa nagpadala po ng kanilang apila. Nananawagan po sila kay Mayor Joy Belmonte sa kanilang sitwasyon. Si Miss Alex. Miss Alex, magandang umaga sa iyo. Live na tayo sa Abante Radio DWAR, David Oro. Good morning, Alex. Good morning po. Okay. Good morning. Okay. Ano ho bang laman itong sulat na ito, Miss Alex, para sa kabatiran po ng ating mga taga-subaybay? Apila, kaugnay po nitong open letter, kaugnay po nitong kayo po ay mga maliliit na manggagawa dyan sa Quezon City Hall. Go ahead. Opo, sir. Opo. Itong letter na to ay sama-samang hinaing na mahigit 50 sa ating call group para sa kapakinabangan halos 15,000 na mga okay. job order at iba pa sa local government. Aha. Ito yung ilalapit namin kaya mahal namin Mayor. Opo. Pwede niyo ba basahin yung sulat nito sa kapakanan ng ating mga nakikinig? Kasi sa ating TV screen makikita yung open letter nyo. Pwede niyo bang basahin yung sulat ninyo para po sa ating government official dyan sa Quezon City Hall, Miss Alex? Opo. Sige po. Magandang araw po sa inyo, mahal naming Mayor Joy Belmonte. Kami po ay maliliit na manggagawa ng Quezon City Hall na sa mahabang panahon at naglingkod ng tapat sa ating lungsod. Sa kabila ng kawalan, nakatiyakan sa aming mga posisyon bilang mga contract of service o COS sa ilalim ng inyong pamumuno. Inaasahan po namin ang pagbabagong aming inaasahan ng patas at nakataong sistema para sa mga empleyadong tulad namin. Marami po sa amin ang nagtatrabaho ng higit sa 10 hanggang 20 o 30 taon na tumanda na kami sa serbisyo. Nagkasakit ngunit na natiling tapat sa paglingkod. Gayunpaman, ang kalagayan ng mga manggagawa tulad namin ay nanatiling hindi maayos. Marami sa amin ang hindi nabibigyan ng pagkakataong mapermanente kahit pa ipinangako noon at ito'y may prioridad ng inyong administrasyon. Katulad na lamang po ng kwento ng isa sana naming kasamahan sa OSCA na sa loob ng mahigit na 10 taon ay nagbigay ng dedikasyon
at husay sa serbisyo. Ginampanan niya ang maraming responsibilidad mula sa pagtuturo sa mga nakakatanda tungkol sa kanilang karapatan at benepisyo. Pangangasiwa sa technical working group hanggang sa pagbuo ng citizen charter ng tanggapan. Siya rin ang tumulong sa modernong sistema ng Q-Citizen ID para sa mga senior citizen noong pandemya. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, siya ay hindi man lang nabigyan ng patas na appraisal at sa halip binigyan ng mababang rating na tila sinadya upang hindi na ma-renew ang kanyang kontrata. At hindi man lang makalipat sa ibang departamento. Opo. Sa kabila na siya ay pasado sa civil service at tumanggap ng award mula sa inyo, Mayor. Hindi po makatao ang ganitong sistema. Marami po sa amin ang nakakaranas na tila pang-aabuso dahil sa masakit na salita. Masakit sa salita mula sa permanenting supervisor o division head. Na parang itinuturing kami bilang mga walang halaga dahil sa kawalan ng college degree o professional license. Sinagawa po namin ang lahat ng aming makakaya. Ngunit sa kabila nito, kami laging ginabantaan na tatanggalin o hindi na i-renew. Dahil sa hindi maliwanag na sumbong lamang o sabi-sabi. Mayor Joy, kami po ay maasa sa inyong malasakit at katarungan. Kaming mga maliliit na manggagawa na patuloy na nagtataguyod sa ating lungsod ay humihiling na sana'y mabigyan ng pagkakataon at karampatang proteksyon. Hindi po makatarungan na kami ay basta na lang tanggalin ng walang basihan, walang warning, reprimand, o memorandum. Kami po ay maasa na sa inyong pangunguna magkaroon ng pagbabago at pagkilala sa aming mga kontribusyon. Maraming salamat po, Mayor Joy, sa inyong pag-unawa at pakikinig sa aming mga hinaing. Kami po ay patuloy na mananalangin para sa inyong tagumpay at patnubay mula sa may kapal. Lubos na gumagalang, mga maliliit na manggagawa ng Quezon City. So, sa balita namin, Miss Alex, mukhang kayo ay ilan lamang sa libo-libo, no? Libo-libo na mga contract of service at mga job order dyan sa Quezon City Hall. Ang balita namin, mga 15,000 yata itong mga nasa job order at nasa contract of service. Ay sana naman marinig po ni Mayor Joy Belmonte ang inyong kahilingang ito o karaingang ito, at the same time masolusyonan Miss Alex. Opo, sir. Sana po masolusyonan at mabigyan ng tarungan yung ginawa ng mga itong division head na to. Okay. Okay. So maraming salamat, Miss Alex. At least sana'y nakarating sa mga kinaukulan itong open letter nyo at panawagan nyo para sa mga maliliit na mga manggagawa dyan sa bahagi po naman ng Quezon City Hall. Update nyo kami, Miss Alex. Salamat, ha? Opo. Maraming salamat po din, sir, sa more power po. Thank you. More power po sa inyo, ha? Thank you very much. Thank you po at may programa kayong ganito may lalapitan namin, sir. Opo. Thank you very much. Inyo pong napakinggan si Miss Alex po yan. Isa po sa mga miyembro ng mga maliliit na manggagawa dyan sa Quezon City Hall. David Oro, Bardagulan sa radyo. Kahapon nga pala, nakipag-ugnayan din tayo sa tanggapan ni Mayor Joy Belmonte at sa local government unit ng Quezon City para makakuha ng reaksyon. Pero hanggang ngayon ay naghihintay pa po tayo ng kanilang reaksyon sa open letter na yan para po naman sa mga problema po ng mga maliliit na manggagawa dyan sa Quezon City Hall na 10, 20 taon, 30 taon naglingkod. Merong civil service eligibility yung iba. Pero yung iba ay hanggang ngayon nandun pa rin. Nagtatrabaho, nakasubsob sa trabaho. Yung iba naman ay sinibak pa. Walang security of tenure
baka hindi alam ni Mayor Joy Belmonte ang nangyayari dyan sa paligid po ng Quezon City Hall. Sana po ay maaksyonan ang problema ng mga maliit na manggagawang yan. Napakayaman ng Quezon City Hall. Sa latest report, ang Quezon City ay ang pinakamayamang lugar o lungsod sa buong Pilipinas. Napakayaman po ng Quezon City. O di ba? Napakagaling naman kasi ng pamumuno ni Mayor Joy Belmonte. David Oro, Bardagulan sa radyo. Abante Radyo Live.